Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-253 na kabanata. Tanggol ka na. Nang ipinaliwanag ni Tristan kung sino si Nelly, si Alex ay nabigla. Kung si Nelly ay anak ni Tristan, ibig sabihin, ito ay kanyang pinsan. Naaalala niya noong siya ay bata pa. May isang magulang na babae at may dalang anak ang nanatili sa kanilang bahay. Hindi niya kilala ang mga ito, tinanong niya ang kanyang mga magulang kung sino ang mga ito. Sinabi nila na ito ay girlfriend at anak ng Uncle Tristan niya. Natatandaan niya na nakasalamuha lang niya ito nang matapos siyang maglaro sa labas. Bumalik siya sa living room at nakita ang maliit na babaeng pangit na nasira ang laruan niyang eroplano. Si Alex ay sobrang nagalit kaya nagmadali ito upang sigawan. Ang maliit na babae ay lumaban, pero mas malakas si Alex. Kaya ang maliit na babae ay nagsimulang umiyak. Pagkatapos noon, ang dalawang bisita ay nanatili sa kabilang gilid ng bilya, at hindi na nakita pa muli ito ni Alex. Ang maliit na babae ay si Nelly. Inisip niya ang lahat ng nangyari simula nang makilala niya si Nelly sa Washington, D.C. Naaalala niya, at nagsususpecho ng araw na iyon na si Nelly ay may crush sa kanya. Tumingin siya kay Nelly at kalmadong tumitig ito pabalik sa kanya. Nagbigay ito ng maliit na pagtamo. Kahit na sa gitna ng pagbubunyag tungkol sa kanyang pamilya, sumuporta pa rin ito kay Alex, sa oras na kanyang kailangan. Higit pa rito, pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan at suporta. Si Lincoln ay nag-aalangan. Talagang nakakaramdam siya ng awa kay Nelly, pero kailangan niyang parusahan si Alex. Ang lahat ay naghihintay sa kanyang desisyon. Nag-isip sandali si Lincoln at sinabi, "Walang makakapagbago ng aking desisyon. Kung ayaw mong tanggapin ang parusa, makakaalis ka na sa pamilya Ambrose. Sa pamamagitan nito ang parusa sa iyong pamilya ay mapapatawad. Kailangan mong magdesisyon sa iyong sarili." Ang Ambrose family ay mas lalong nabigla, at may sigaw na narinig. Mas seryoso ito kaysa sa isang oras na parusa. Kung aalis siya, ibig sabihin si Alex ay hindi na magiging miyembro ng pamilya Ambrose. Ang pamilya ay wala nang magagawa para sa kanya. At mawawala ang kanyang pagkakataon na mahawakan ang posisyon na maging pinuno ng pamilya Ambrose. Si Nathan ay sobrang saya nang marinig niya ang ibang paraan. Umaasa siya na si Alex ay magbitaw. Nang marinig ng iba ang iminungkahi ni Lincoln, napapaisip sila kung paano magdedesisyon si Alex. Iniisip nila na mas pipiliin ni Alex na parusahan kaysa hindi na maging miyembro ng pamilya Ambrose. May maganda itong pagkakataon na maging pinuno ng pamilya, na magiging mas makapangyarihan kaysa sa mga pinuno ng mga bansa. Ang iba ay iniisip na si Alex ay masyadong pangahas upang galitin ng husto si Lincoln para lang sa isang babaeng taga-bundok. Ang lahat ay nakafocus kay Alex na nag-isip. Marahan itong tumayo at humarap sa mga tao na nasa ibaba. Lahat sila ay napapaisip kung ano ang pipiliin na desisyon ni Alex. Tumango siya at sinabi. Sa kaunting pagtingin sinabi nito, "Lolo, kusa akong aalis sa pamilya Ambrose." Alam niya na 100 lang ang dapat niyang tahakin. Tahimik na sinabi ni Alex ang kanyang desisyon, pero naalog ang puso ng buong angkan. Isa si Alex sa palaging paborito ni Lincoln. Nakakabigla na ito ay kusang aalis sa pamilya. Tumingin si Nelly kay Alex, alam niya na mapait ang nararamdaman nito ng sandaling iyon. Sige, tumingin si Lincoln kay Alex. Ang mga mata nito ay may namumuong luha, at nanginginig ang mga muscles sa mukha. Ito ay pambihirang ekspresyon mula sa matandang pinuno ng pamilya. Kung nagpasya kang umalis sa pamilya, hindi ka na pwedeng manatili dito. Kailangan mo nang mag-impake at umalis. Pagkatapos mong umalis, wala nang kahit sino ang mag-aasikaso sa iyo. Umalis ka na dito. Si Lincoln ay talagang malungkot. Walang nangyari na katulad nito simula nang siya ang naging pinuno sa pamilya. Paalam lolo, tumingin si Alex dito, at pagkatapos ay nagpunta sa kanyang mga magulang, kamag-anak, kaibigan, at may sinabi na mga ilang salita. Tumalikod ito at naglakad palabas ng bulwagan. Gusto sumunod ni Nelly, pero hawak siya sa likod-likonan. "Nelly, hayaan mong ako na ang tumingin sa iyo," itinulak ni Tristan si Conan palayo.
Gusto niyang kausapin ang kanyang anak at subukan makabawi sa loob ng 20 taon na pagtigil na makita sila. Umalis ka dito, malakas at galit na sigaw ni Nelly. Hindi ito tumingin kay Tristan. Sinabi ng kanyang mama ang pangalan ng kanyang ama noong siya ay bata pa, pero kinamumuhian ito ni Nelly dahil sa pag-iwan sa kanila. Habang lumalaki siya, na-imagine niya na ang kanyang ama ay walang puso. Inisip niya na kapag nakita isang araw ay papatayin niya ito. Namatay si mama dahil namimiss ka niya. Bakit mo kami iniwan? Sinungaling ka, ayaw ko sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Si Tristan ay nabigla at nanlumo. Sinabi nito sa malungkot na boses. Patawad. Alam ko na nagdusa kayo. Kasalanan ko itong lahat. Pero hindi ako ang tunay na salarin. Sabay turo sa kanyang ama na si Lincoln. Wala na akong magagawa upang maibalik pa ang lahat. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon upang makabawi? Ako ang inyong ama. Umalis ka, wika ni Nelly habang umiiyak. Sinuntok ni Nelly si Tristan, at pagkatapos ay itiningala ang lumuluhang mga mata at tumingin dito. Nang makita niya ang malalim na pagmamahal at pag-aalala sa mga mata nito, hindi na niya kinaya. Yumakap siya at umiyak ng malakas. Bakit ayaw mo sa amin? Naging miserable ang buhay namin dahil sa iyo. Desperado siyang magkaroon ng ama noong bata pa. Ngayon lang niya nalaman na mahal pala nito ang kanyang mama, pero si Lincoln ang dahilan ng kanilang pagkahiwalay. Anak, masaya ako at nakasama na kita. Babawi ako sa loob ng 20 taon sa iyo, wika ni Tristan habang nakayakap at hawak ang malambot na buhok nito. Bagaman ang kapaligiran ay hindi naging maganda, ang birthday party ay tuloy pa rin. Pagkatapos mahiwa ang cake, si Lincoln ay bumalik sa inner hall upang magpahinga. Ang pamilya ni Nathan ay sobrang saya. Kinuha ni Marcus Ambrose si Nathan, itinaas ang baso upang makipag-toast, at sinabi, "Naiintindihan ko na ngayon." Tumingin si Nathan sa kanyang papa na kangisi. Bahagya niyang ibinunggo ang baso. Sa kanyang opinyon, gusto ng kanyang papa i-boost ang kanyang pagkapanalo. Hindi ito kapaki-pakinabang nakakampi. Ayaw itong kausapin ni Nathan. Pero si Marcus ay hindi na-offend sa pagtanggi ng kanyang anak. Awkward itong tumawa at uminom ng kanyang alak mag-isa. Mahal ko, pumunta tayo kina Gideon at Flora upang makita sila, nakangiting wika ni Marion Ambrose. Si Marion ay masaya, ikinukumpara ang sarili kay Flora. Dahil ang anak ni Flora ay hindi na parte ng pamilya Ambrose. Paano pa siya makikipagtalo kay Flora ngayon? Si Marcus at Marion ay nagpunta sa lamesa ng mga magulang ni Alex, dala ang kanilang baso ng alak. Sinabi ni Marion, "Ang araw na ito ay maganda, let's toast together." Ano ang pinagsasabi mo? Si Flora ay galit. Ang kanyang anak ay hindi na miyembro ng pamilya. Si Marion ay sinasadyang ipahiya siya. Anong problema? Sinabi ko lang na maganda ang araw ngayon dahil birthday ni Papa. Si Marion ay hindi magpapatalo. Galit na tumingin si Flora kay Marion. Marahan siyang niyakap ni Gideon at bumulong sa tainga. Huwag kang pabigli-bigla. Kung magdudulot pa sila ng lalong problema sa pagdiriwang, ito ay mas magiging makakasama kay Lincoln. Si Marion ay ngumiti ng may pride. Uminom ng alak at sinabi na may paglarong ngiti. Gusto ko talaga si Alex dahil nakikipagtagisan siya kay Nathan. Pero hindi ko inaasahan na si Alex ay maraming problema. Nagpapasalamat ako sa aking anak dahil siya ay nasa tama pa ring daan. Si Marion ay mukhang masaya sa mga sinabi, maging makatwiran ka. Hindi pwedeng isisi kay Alex ang lahat ng kanyang problema. Kayong matatanda ay may responsibilidad din. Dapat ay pinalaki niyo siya na iprioridad ang career kaysa paghabol sa isang babae. Tinawanan ni Marcus si Gideon. Maraming salamat sa pagpapaalala sa akin. Pero walang nakakaalam kung ano ang mangyayari hanggang sa huling minuto. Alam ba nila, wika ni Gideon. Bagaman siya ay nakangiti, ang kanyang puso ay halong-halo ang emosyon. Umaasa ba kayo na si Alex ay babalik sa pamilya balang araw? Kailangan nyo nang isuko ang pantasya na iyan. Walang nakakabalik sa pamilya pagkatapos ng iskandalo na ganito. Nagpatuloy ito na may malaking ngiti. Pero walang pananakit. Siguro, baka may pag-asa pa. Si Marcus at Marion ay naglakad palayo, pagkatapos nilang makipag-usap. Maraming family members ang nagtipon sa paligid ni na Marcus at Marion.
Nag-ingat sila na hindi ipakita ng sobra ang kagustuhan kung kina Alex ba o Nathan. Dahil ngayon ay maliwanag na si Nathan ang may pinakamalaking pag-asa na maging pinuno sa pamilya, natural na gusto nila itong purihin. Isa-isang nakipag-toast ito at pumupuri. Marcus, anong klaseng anak ang pinalaki mo? Marion, ang ganda mo ngayong araw. Siya nga pala, gusto mo ba ng jewelry? Bumili ako ng isang mahalagang diamond sa South Africa. Ibibigay ko ito sa iyo. Si Nathan ay talagang nababagay. Naasikaso niya ang ilang order, na mahigit ilang milyong dolyar sa isang lockeran lang, na mas higit pa sa amin. Si Gideon at Flora ay hindi nagpunta sa kanilang lamesa. Si Justin Ambrose, Ken Stokes at ang butler na si Mark Stephen ang nakaupo sa kanila, at sinusubukan na libangin sila. Sa wakas ang pagdiriwang ay tapos na. Tumawag si Flora kay Alex at nalaman na ito ay nasa airport na. Nagmadali siya upang makita ito. Si Alex ay naghihintay sa airport ng halos 2 oras. Dahil hindi na siya parte ng pamilya. Kailangan niyang umalis ng gabing iyon. Ang Moon Girls ay kanyang kasama, kaya hindi siya masyado malungkot. Sa wakas ang kanyang mama ay dumating na. Nang makita ni Flora si Alex, niyakap niya ito. Hangal kang bata ka, paano mo nagawa ito? Batikos niya sa kanyang anak. Kung si Alex ay naging mas matalino, hindi sila mapupunta sa sitwasyon nila ngayon. Huwag mo siyang sigawan, wika ni Gideon. Si Flora ay tumingin sa kanyang anak na may luha sa mga mata at sinabi, "Ipinagmamalaki kita, nalulungkot lang ako dahil ganito ang pinahantungan. Alam ko, pero mas mabuti ito kaysa sa parusa," pagbibiro ni Alex. Bagaman hindi sila tumawa, ang kanilang mood ay medyo kumalma. Kahit na ituring ka o hindi na miyembro ng pamilya, ikaw pa rin ay kapatid ko. Marahan na tinapik ni Justin ito sa balikat. Ikaw ay mabuting kapatid, wika ni Alex na may bahagyang ngiti. Ika-254 na kabanata. Nasaan si Leona? Ipinahihiwatig ni Alex ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng ulo, at sinabi kay Justin, "Alagaan mo sila para sa akin, pakiusap. Siyempre, pero hindi ka namin isusuko. Makakabalik ka sa pamilya balang araw," confident na wika ni Justin. Pagkatapos magsalita ni Justin, ang paligid ay naging malamig. Alam nilang lahat na walang nakakabalik sa pamilya, pagkatapos ng iskandalo na katulad nito. Mr. Stokes, Mr. Stephen, maraming salamat sa pagpunta upang makita ako. Humihingi talaga ako ng paumanhin. Tumingin si Alex kay Ken at Mark. Sa kompetisyon sa pagitan ni Alex at Nathan. Pinili nila ang panig ni Alex mula sa umpisa. Ngayong si Alex ay hindi na miyembro ng pamilya. Si Ken at mga kasamahan nito, ay siguradong pahihirapan ni Nathan. Si Ken at Mark ay napailig. Gusto talaga nilang sumunod kay Alex. Ang lahat ay nandito maliban kay Nelly. Napakabuti pa naman nito sa kanya, bulong ni Celeste. Ang mga Moon Maiden ay hindi gaanong nalulungkot. Sa kanilang opinyon, ang pamilya nito ay masyadong istrikto. Iniisip nila na mas mabuti kung malayo si Alex sa kanila. Si Nelly ay kasama si Uncle Kristen. Hindi sila nagkita sa loob ng 20 years, kaya malamang na marami silang pinag-uusapan, paliwanag ni Justin. Tumango si Alex at sinabi, "Maraming salamat sa inyong lahat. Sobrang saya ko na makita kayong lahat. Pero oras na upang umalis ako. Paalam." Tumaway siya, tumalikod at naglakad patungo sa helicopter, kasama ang 4 na Moon Maiden. Sumakay sila sa helicopter. Umikot na ang LEC at dahan-daang lumipad. Si Alex ay ngumiti at tumaway sa kanyang mga kamag-anak sa ibaba. Nakita niya ang kanyang papa, nahawak ang kanyang mama, nakatakip ang kamay nito sa mukha at umiiyak. Si Justin ay tumalikod upang hindi makita kung ito ay umiiyak din. Si Mark at Ken ay malungkot. Ang mga tao sa lupa ay paliit ng paliit. Si Alex ay umiwas na sa bintana. Hindi na niya kayang pigilan pa, kaya yumuko siya at nagsimulang umiyak. Simula ngayon hanggang sa hinaharap, magiging mahirap para sa kanya na makita muli ang kanyang mga pamilya. Ang mga babae ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Hindi nila napagtanto na si Alex ay nagpapanggap lang na maayos sa mga kinahinatnan ng mga bagay. Ngayon lang nila nakita kung gaano talaga ito nalulungkot. Sila ay hindi komportable at nag-alala sa kanya. Ang 4 na babae ay pinaligiran si Alex at inolo.
Mr. Alex, kasama mo pa rin kami. Hindi ka namin isusuko. Tama, mas mabuti na kaming apat ang tumulong sa iyo, kaysa sa pamilya Ambrose. Kung may problema ka na kahit ano, pakiusap sabihin mo sa amin. Tahimik kaming makikinig, at tutulungan ka na maging maginhawa. Si Celine at Celeste ay marahan na tinapik ang likod ni Alex. Si Callisto ay hinawakan ang kamay nito. Si Luna ay nakaluhod sa harapan nito. Sa apat na kanyang pinagtitiwalaan, na nakapalibot sa kanya, si Alex ay medyo kumalma. Maraming salamat, wika niya habang dahan-daang tumuwid sa pagkakaupo. Sumandal siya at marahan na ipinikit ang mga mata. Siya ay sobrang napagod at gustong magpahinga, upang makalimutan ang tungkol sa lahat ng nangyaring kaguluhan. Hindi nagtagal siya ay nakatulog at ang apat na babae ay bahagyang na-relax. Hating gabi na at sobrang lamig. Ang helicopter ay lumang modelo at may butas ang bintana. Si Alex ay giniginaw sa kanyang pagtulog. Si Mr. Alex ay sobrang lamig, wika ni Luna. Nang madiskubre niya itong nanginginig. Yakapin nating lahat siya, wika ni Celeste. Si Celeste at si Lynn ay niyakap ito upang bahagyang mainitan. Kayong dalawa ang unang magpahinga. Yayakapin muna namin siya at pagkatapos ay kayo naman ang papalit, wika ni Celeste. Nagpahinga sa kanilang bangko sina Luna at Callisto. Upang tulungan mainitan si Alex, tiyakap nila ito ng mahigpit. Ang dalawang maiden ay nagtinginan, at pagkatapos kay Alex. Sila ay sobrang lapit na nagdala sa kanila ng kasiyahan at excitement. Nang makita nila na ang iba ay nakangiti, sila ay namula. Pagkatapos ng 7 oras na biyahe, lumapag ang helicopter at sila ay nakabalik na sa Washington, D.C. Inimulat ni Alex ang kanyang mata, at nakaramdam ng banayad na init. Napansin niya na si Luna at Callisto ay nakayakap sa kanya, at kinumutan ang katawan ng kanilang mga coat. Si Alex ay natouch sa kanilang mga itsura. Si Callisto at Luna ay nagising na rin. Ang kanilang ulo ay nagpahinga sa kanyang balikat. Bumangon sila kaagad. Ang kanilang puso ay lumakso sa tuwa. Sa pagtingin sa mga babae, si Alex ay bahagyang sumaya. Itinuturing na niyang pamilya ang mga Moon Girls. Lalo na at wala na siyang kamag-anak. Si Celeste ang pinakamalapit. Bumaba na tayo dito, wika niya, habang nakatingin sa apat na nakangiting mga babae. Alas 7 na ng umaga. Bumiyahe sila buong magdamag. Kaya nilalamig sila at nagugutom. Mr. Alex, kumuha muna tayo ng makakain, wika ni Celeste. Iniisip niya na baka si Alex ay nagugutom na rin. Gusto ko nang makita si Debbie sa lalong madaling panahon, wika nito. Pero napagtanto niya na ang mga babae ay baka nagugutom na. Sinabi niya, pero tama kayo, kailangan muna natin ng makakain. Nagmamadali kang makita si Debbie. Hindi kami maglalakas loob na iantala ka. Sinabi ni Celeste kay Callisto at Luna. May nakita akong breakfast shop sa malapit, bumili ka ng sapat sa ating lahat. Hindi nagtagal nakabalik ang mga ito. Sinabi ni Celeste, pwede tayong kumain habang papunta doon. Tumawag si Alex ng 2 taxi. Sa loob ng taxi idinayal ni Alex ang numero ni Debbie, sinabi nito na hindi magtatagal ay darating na siya. Si Debbie ay nag-aalala. Hindi ko alam ang gagawin kapag nakita si Alex, sa isip niya. Nang sandali ring iyon, si Reginald Drake ay natapos na ang kanyang night shift, at umuwi sa kanilang bahay. Ilang araw ang nakalipas, nagbayad siya ng $1 million sa medical sa mga pamilya ng security guards na na-injury sa kasal. Marami pa siyang mga tao na dapat bisitahin at humingi na rin ng tawad. Napakahirap na ipaliwanag ang insidente nang hindi binabanggit ang pamilya Ambrose. Pero alam niya na importante na itago ang kanilang pagkakadawit. Pero sa suporta ng ibang maimpluwensyang pamilya sa Washington, sa wakas ang kaguluhan ay lutas na. Ang gobyerno ay alam na may sumabotahe sa kasal ng Drake family. Ang Drake family ay tinapos na ang gulo sa lalong madaling panahon. Ang public ay hindi alam ang tungkol sa nangyari sa event. Lahat sila ay iniisip na ang kasal sa pagitan ng Drake at Marble family ay natapos ng maayos. Ang nangungunang 20 pamilya ng Washington, D.C. ay nanatiling tahimik. Sila ay natatakot na kung may kakalat na balita tungkol sa pamilya Ambrose, sila ay magdurusin ng katakot-takot. Si Reginald ay nagpunta sa villa. Siya ay sobrang napagod ngayong araw, pero sa kabutihan, ang lahat ay maayos na.
Gusto niya maligo at matulog. Papa, nakabalik ka na, tumawag ako sa iyo kagabi. Bakit hindi niyo ito sinasagot? Sa nakita niya, na nakabalik na ang kanyang papa. Si David ay nagmadaling lumapit dito. Ang gwapong mukha ni David ay puno ng panik at pag-aalala. Kahapon ay nakipag-dinner ako kasama ang ilang mahahalagang tao, at in-off ko ang aking cellphone. Ang pagiging relax ni Reginald ay napawi muli. Bakit ang kalmadong anak niya ay nababalisa? Tinanong niya ito. Ano ang problema? Gustong isigaw ni David na nakita ni Leona ang diary, at naaalala na nito ang dati niyang buhay, bilang si Debbie. Nilulok niya ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng masamang nangyari sa kasal, binalaan ni Reginald si David na panatilihin ang distansya kay Leona. Nag-aalala siya sa interest ng pamilya Ambrose kay Leona. At naramdaman na mas makabubuti kay David na hindi masaangkot kay Leona. Sa madaling salita, kailangan nilang isuko ang buong idea ng kasal. Pero si Leona ay nagpunta sa kanyang kwarto, at gustong magsalo sila. Dapat ay pinaalis niya ito, pero siya ay natukso dito. Kung hindi niya iniwan si Leona mag-isa sa kanyang kwarto, hindi nito makikita ang diary. Ano ang problema? Sabihin muna. Nang makita ni Reginald ang mood ng kanyang anak, ang kanyang pagkainip ay lumala. Siya ay nag-aalala na baka ito ay tungkol sa babaeng Margot, kaya tinanong niya ito sa mahinang boses. Ano ang tungkol sa babaeng Margot? Hindi mo siya hinawakan, tama ba? Papa, pasensya na. Si Leona ay umalis. Sa wakas ay nasabi na ni David. Ang mukha nito ay mas lalong na-depressed. Ano? Bakit? Ano ang ginawa mo? Nakita nito ang diary, kaya siya umalis. Mabilis na wika ni David. Nakaramdam siya na hindi ito magiging madali at natatakot sa galit ng kanyang magulang. Diary. Anong diary? Hindi naiintindihan ito ng kanyang papa. Kaya sumigaw ito. Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ngayon. Sinabi nito sa natatakot na boses. Si Daryl Brennan ay ibinigay ang diary ni Debbie sa akin. Ang mga sulat niya, bago nawala ng ala-ala. Ginamit ko ang mga impormasyon doon upang mapalapit sa kanya. Pero nalaman na niya ito, at hindi ako sigurado kung ano ang gagawin. Alam ni David na kung hahabulin niya ito, hindi rin makikinig ito sa kanyang paliwanag. Kung hihiwalayan siya ni Leona, baka bumalik si Alex upang maghiganti. Nang maalala niya ang labanan sa kasal, si David ay natakot. Sinigawan siya ng kanyang papa. Hindi nito naiintindihan ang lahat pero maliwanag na may ginawa siyang kakaibang panlilinlang kay Leona. Si Alex ay binalaan sila, na kung si David ay hindi aalagaan mabuti si Leona, pupunta ito sa Drake family at diretsyong aayusin ang lahat. Kung ang relasyon ni David at Leona ay base sa kasinungalingan, siguradong babalik ito upang wasakin sila. Tumingin si Reginald sa kanyang anak at sinabi, ang ulo mo ba ay puno ng lugaw? Ito ay malaking kaguluhan. Paano ka gumawa ng mga tangang plano? Kung hindi lang kita anak, papatayin kita sa kinatatayuan mo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.